po sa inyo pong lahat at magandang tanghali o magandang gabi sa ating pong pagpapatuloy ng pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin na maikli pong panalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po muli sa araw na ito na inyo pong binigay sa amin. Kayo po manguna upang kami po ay magkaroon ng kaalaman at gamitin po namin ito sa aming pong pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Yan. Ngayong araw po na ito, ang ating pong pag-aaralan, ang pamagat ay, We have received of God's fullness. Nung nakaraan po, or kahapon, pinag-usapan po natin yung rejoice in the rich treasures of grace. At ngayon tayo po ay mag-uusap tungkol sa ating pong pag-aaralan ngayon at ating pong memory verse ay sa John chapter 1 verse 16. Ayan, pasensya na po kayo, medyo maingay kasi may inaayos po sa kabila, no po. Ayan, sabi ho dito, and of His fullness have all we received and grace for grace. Mababasa po natin yan sa John chapter 1 verse 16. Sabi po dito, Christ so to save the world, not by conformity to it, but by revealing to the world the transforming power of the grace of God to mold and fashion the human character after the likeness of the character of Christ. Ayan. Ibig sabihin po ng mga kaibigan, mga kapatid, inaalay po ng ating pong Panginoong Hesus sa kanya pong buhay upang magkaroon po tayo ng pag-asa sa mundong ito. At magkaroon po tayo ng tinatawag na transformation, no? Pag sinabi po nating transformation, it's all about itself. It's almost na sinasabi po natin na kung ang ating ugali dati ay masama at kung nakilala po natin ang Panginoong Hesus, ito po ay nagbago na. Ibig sabihin, nagiging katulad po tayo ng ugali ng Panginoong Hesus, no? Dahil iniibig natin siya at ang Panginoong Hesus ay iniibig niya po tayo. Ayan. Sabi ng Panginoon, tayo po ay kanyang tutulungan upang magkaroon po ng human character like Christ. No, pag sinabi po nating human character, ito po yung tinatawag na pagiging mabuting tao, no? Ibig sabihin, hindi na po masama ang nakikita sa atin, kundi kabutihan na. Next po, sabi ho rito, Satan has represented God as selfish and oppressive, as claiming all and giving nothing, requiring the service of his creatures for his own glory, and making no sacrifice for their good. But the gift of Christ reveals the Father's heart. It declares that while God's hatred of sin is as strong as death, His love for the sinners is stronger than death. Ayan. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, ang pag-ibig po ng Diyos ay masigit pa po sa kamatayan. Ang gusto po ng Diyos ay makasama po natin siya sa langit na bayan. Pero ang iba pong mga tao ay hindi po nila ito naunawaan at wala po silang pakialam. Bakit po? Kasi sila po ay nabubuhay sa kanila pong gustong layunin at hindi po nila iniibig ang Panginoon, no? At habang may panahon po sana, tayo po ay magbago. Bakit? Darating po ang panahon na ang mundong ito ay magugunaw sa pamamagitan ng apoy. Kapag narinig po nila ito, sila po ay tumatawa at hindi po nila siniseryoso, no? At nasasabi po sa mga Kristiyano, sa naniniwala kay Kristo, na mga Kristiyano ay mga yung tinatawag po nating mga nababaliw na daw. Ito po ay sa panahon din po nung nabubuhay pa po si Noah na magkakaroon ng baha. Pero ang ibang tao po ay hindi po naniniwala, no? Pero tayo bilang mga Kristiyano, tayo po ay magpapatuloy. Sabi ho dito, no truth essential to our salvation is withheld. No miracle of mercy is neglected. No divine agency is left unemployed. Favor is heaped upon favor, gift upon gift. The whole treasure of heaven is open to those who seek to save. Ibig sabihin, no, ang langit daw po
ay bukas sa mga taong gustong maligtas. No? Pero sa mga taong ayaw maligtas, ang impyerno ay kanila pong mararanasan pagdating ng panahon. Kaya nga po tayo bilang mga Kristiyano, tayo po ay magpatuloy sa ating pong tinanggap na pananampalataya. Mas maigi na po na makasama si Kristo kaysa makasama si Satanas. Ito po, having collected the riches of the universe and led upon the resources of infinite power, He gives them all into the hands of Christ and says, all these are for man. Use these gifts to convince him that there is no love greater than mine in earth or heaven. His greatest happiness will be found in loving me. Ayan, sa panahon po ni Haring Solomon, lahat po ay kanyang naranasan. Siya po ay mayaman, siya po ay maraming asawa. Ngunit ano pong sinabi ni Haring Solomon, hindi po siya naging masaya. No? Nasa'yo ng lahat, dapat maging masaya ka na. Lahat ng gusto mo, mabibili mo dahil ikaw ay mayaman. No? Marami kang babae, ang dami mo naging experience, no? Ikaw ay manginginom, ikaw ay nagyosi, ikaw ay nagdodroga. Lahat ay nag-experience mo pero hindi ka pa rin masaya. Bakit? Kasi ang gumawa sa iyo, siya lamang ang magpupuno ng tunay na kaligayahan. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Diyan po sa puso natin, meron po diyang space, ang Diyos lamang ang makapuno. Kapag hindi niyo po siya nakilala, ibig sabihin ang buhay po natin ay magiging useless. Mga kaibigan, mga kapatid, ang salita po ng Diyos ay masakit. Mahal niya po tayo. Mahal niya po tayo. Mahal niya po tayo. Ngayon, kung hindi mo mamahalin ang Panginoon, ibig sabihin, ikaw ang tao na walang magagawa sa mundong ito. Yes, may trabaho ka. Yes, umaasenso ka sa buhay. Pero hanggang kailan? No? Dahil pagdating ng panahon, tayo po ay huhusgahan sa ating pong ginawa sa lupa. No? Kaya naman, bigyan po natin ng panahon ng Panginoon na ibigin po natin siya. Sundin ang kanyang mga salita. I-share ang salita ng Panginoon sa bawat isa. Ngayon mga kaibigan, mga kapatid, nawa meron po kayong natutunan sa maikling devotion na po ito. Na kung saan hinihintay lamang tayo ng Panginoon upang buksan ang ating puso at isipan. Nasa sa iyo yan kaibigan o kapatid, kung siya ay inyong pagbubuksan o hindi. Pero pagdating ng panahon, lahat ng bagay na ito ay matatapos. Hindi ka man maniwala o maniwala ka man, ito po ay magpapatuloy. Muli po Ama, maraming salamat po sa araw na ito. No? Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pong pakikinig. At bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa araw na ito na inyo pong ipinagkaloob. Hipuin niyo po ang mga puso ng bawat tao, Ama, na ikaw po ay makilala at mahalin dahil sila po ay inyo pong iniibig. Muli po maraming salamat po sa araw na ito na inyo pong ipinagkaloob. Ang lahat po ng may problema, ang lahat po ng may suliranin, ang lahat po ng may sakit, ikaw po magpagaling sa kanila, Ama, dahil sa amin ay wala po kami magagawa. Ikaw lamang po, Ama, ang may magagawa. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kaibigan, mga kapatid, nawa po meron po kayong natutunan ngayong araw po na ito. Nawa ang ating pong matutunan ay ating pong i-apply sa ating pong buhay upang tayo po ay maging tunay na Kristiyano sa mata ng ating Panginoon. Muli po, maraming salamat po at pagpalain po kayo ng banal na Espiritu, pagpalain po kayo ng Panginoong Hesus. Muli po, thank you po at maraming salamat. Bye-bye po.